So welcome sa Short Stroker channel. So ang topic natin for today is ano yung function ng pulser or pickup coil sa ating ignition system ng ating motor. So paano natin matest ng tama and most resourceful and easiest way. So 12 volts direct current supply po ang ating ignition system ng ating motor. Meaning as long as mayroong 12 volts battery or 12 volts DC supply regulated by rectifier, ay gagana po yung ignition system ng ating motor. So unang-una i-demonstrate ko muna sa inyo kung paano gumagana yung ignition system ng ating motor. So normally binubuo ng 5 parte yung ignition system. Una, spark plug. Pangalawa, ignition coil. Pangatlo, CDI. Pangapat naman, baterya. At ang panghuli ay itong pulser or pickup coil. Ang pulser ay isang normally open magnetic switch device na siyang nag-i-spike ng small current patungong CDI upang may bato naman ng CDI yung strong current patungong ignition coil. At ang ignition coil naman ang nag-a-amplify ng current para makapag-produce ng malakas na voltahe or spark patungong spark plug. So ito yung anatomy ng pulser. So binubuo ito ng 4 na parte. Una, coil winding. Pangalawa, iron core plunger. Pangatlo, magnet. At ang pangapat naman ay itong metal bracket. So normally, mayroong small current na dumadaloy papuntang CDI. So kapag mayroong tumapat na metal sa sentro ng iron core, ay nagkakaroon ng magnetic force or pitik na siyang pagkakaroon ng spike o flow of current patungong CDI na siyang dahilan naman ng pag-open ng gate para may bato naman ni CDI yung strong current patungong ignition coil. So ganito kalaki yung role ng pulser sa ignition system ng ating motor. Pero paano kung ang mismong pulser na ang masira? Paano natin siya matest by standalone na hindi natin kinakailangan ikabit dito sa system? So meron tayong dalawang pulser dito So isa dito ay defective. So paano natin malalaman kung alin dito yung sira? So most common na makikita natin sa YouTube ngayon ay ang pag-test gamit ang continuity gamit ang tester. So susubukan nating i-test yung continuity So ayan, mayroong continuity. Itong isa naman mayroon din continuity. So makikita natin ang dalawang pulser na to ay mayroong continuity. So paano yan? Dito pa lang magkakamali na tayo ng troubleshooting. So mayroong iba gagamit daw ng test light, pero imposible pong mapailaw po yung test light pagdating dito sa pulser dahil sa liit ng voltahe na dumadaloy dito. So meron tayong isang paraan to check continuity without tester. So sa pamamagitan ng LED light. So kung meron kayong mga lumang lighter na merong LED, ay pwede nyong magamit yan as tester ng continuity ng pulser. So ito na ngayon yung LED light ilagyan ko lang ng wire. So ang gagawin lang natin is i-series lang natin sa battery. So dapat iilaw yan siya. So ayan, series lang natin. So ayan, umilaw yung pulser. Ibig sabihin walang putol doon sa coil winding niya sa loob. So itong isa naman, so ganun pa rin, i-series lang natin. So ayan, umilaw pa rin yung continuity ng coil winding niya. So ang tanong, alin sa dalawang ito ang merong sira? So parehas silang merong continuity So ang tanong natin ngayon dito is parehas kaya silang merong electric magnetic pulse or pitik ng current para may bato niya yung signal patungong CDI. Yan yung alamin natin. So meron pa rin tayong dalawang paraan. So unang paraan is gagamit tayo ng multi-tester. So yung tester is set lang natin sa DC. So 0.25 volts. So ayan. Tapos i-test natin in parallel. So ayan. Tapos test natin yung center ng pulser. So ayan. So makikita natin sa multi-tester yung pagpitik ng pulser. So itong isa naman yung i-test natin.
So ayan, tap lang natin. Tapos tapikin natin yung center. So makikita natin halos walang pulso or pitik. So kung meron man, sobrang hina. Sobrang mahina yung pulse, yung pitik ng pulsar na to. So ibig sabihin, merong problema sa loob ng pickup coil na to. So di kagaya nitong isa, is consistent yung pitik niya. So nasa right condition pa ang pulsar na to. Paano naman kung wala tayong multi-tester? So meron pa rin tayong paraan kung paano natin malalaman kung merong pitik or pulso yung pulsar natin. So sa pamamagitan nitong LED light. So ang gagawin lang natin is ikabit lang natin in parallel position, and then tapikin natin yung pinaka-center ng pulsar. So dapat mag-flash yan siya, and dapat consistent yung flash ng LED or pitik. So yan yung pitik ng pulsar. So yan makikita natin yung flash ng LED. So subukan naman po natin tong isang pulsar. Tapos try natin na itapikin yung pinaka-sentro ng pulsar. So ayan makikita natin walang pitik or flash ng LED na lumalabas. So meaning to say, ang pulsar na to ay defective at kailangan ng palitan. So ayan makikita natin yung spark kapag okay yung pulsar. So ayan. So i-focus ko lang So makikita niyo yung spark. Ayan. Kapag tapikin natin yung pulsar. Pero kapag sira yung pulsar, kahit anong tapik nyo sa center ng pulsar ay walang spark na lumalabas. So meron namang nabibili na pulsar lang. So kahit sa ibang motor na pulsar ay pwede, as long as mag-fit lang siya doon sa lagayan ng pulsar ng magneto cover mo. So ganun lang kasimple ang pag-test ng pulsar. So maswerte ka kung napanood mo to. So simple LED light lang, so alam na. Pero paano naman kung yung sira ay ang CDI? Well, abangan nyo po yung susunod kong video dahil mag-testing and mag-checking of CDI naman tayo. Be sure na nakapag-subscribe ka sa aking channel at click mo lang yung notification bell para notify ka sa mga bago kong uploads. So sana maliwanagan kayo sa inyong mga troubleshooting. So see you in next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless you po. Bye-bye.